kapar. Dito po tayo. Mga kapar, may ginagawa. Another troubleshooting naman. Ito pala ang build ng PC ko. Galing sa PC Net doon sa kabila. Tignan natin kung anong nangyari. Bakit walang display ang kanyang monitor. Iwan ko lang kung anong nangyari dito mga kapar. Mga kapar. Sa loob ng CPU ko. Ano kayang dahilan nito kung bakit ayaw na yung gumana? Ay, napakaabog pala daw mga par. Iwan ko lang kung ano lang ang sira nito. Yung power supply ba niya o yung motherboard o yung CPU. Teka par, tanggalin muna natin. Kukunin natin ang motherboard, yung supply at lahat. Isisiparit natin dito sa casing na to. Oh my God! Okay. Yan mga kapar. Tignan natin kung anong nangyari. Ayan kapar, nakuha na natin yung motherboard. Dito pala ang motherboard. Ito kaingay dito. Ayan mga kapar. Ito pala yung motherboard kinuha natin sa casing ng computer. Ayun yung casing par. Yan na. Ano kayang maisira nito? Tignan natin ito par. Ano kayang dahilan kung bakit ayaw na mag-display yung monitor? Ang CPU niya par is napakadumi. Ang power supply din na par is napakadumi din. Kailangan ito linisin. Linisin ko natin. Sana bago natin i-assemble at titestingin kung kaya pang buhayin. Sana gumana pa to. Okay, linisan natin yung kabuuan nito. Lagyan na ito yung CPU niya. Napakadumi sa loob. Okay pa. Yan. Hello mga kapar, ito natapos ko na ang paglinis ng CPU. Ang motherboard, ito linis na, kintab na ng kulay. Yan, yung sink yung madumi, yung sink sa CPU madumi ito kapar. Ito hindi totoo yan, madumi ito. Tinanggal ko itong fan, itong sink nya. Tapos nilinis ko at binago ko yung niya, yung paste niya sa ilalim. Yan, nilagyan ko ng bago para paste. Yan, nalinis na, bagong bago ng tignan. Hindi totoo yan, mga kapar, malinis na. Linisan ko kay bakit walang display yung monitor mga kapar. Yung monitor walang display. Nilinis ko lahat. Kinuha ko yung mga nakasabit dito, yung RAM, yung supply. Kinuha ko yung supply, nilinis ko rin. Yan mga ka-far, tingnan nyo po. Sana na. Ito far, nakita ko madumi rin, nilinis ko rin. Hindi totoo yan. Yan, nilinis ko. Paglinis ko par, may nakita akong may napansin ako sa yung output sa yung supply. Ito mga kapar,
Iwan ko kung ganito ba ito. Bakit nagko-curve yung capacitor? Konting curve. Ito rin, konting curve. Nagko-curve. Iwan ko kung bakit nagko-curve ito. Ito, nagko-curve din. Hindi Tapos totoo na. yan. At mayroon dito sa ilalim. Wait lang. Ayusin ko. Sa ilalim, meron din. Ito. Hindi kagaya nung yung katabi. Yung katabi is flat lang. Itong Hindi totoo katabi yan. mo, napaka-flat lang. Hindi katulad ng isang nandito sa malapit ito. Parang nagko-curve sa ibabaw. Kanyang sa bandang itaas. Yan, nagko-curve siya. Yung tatlong na to nagko-curve din. Hindi kagaya nitong nasa likuran, flat lang, Hindi totoo yan. napaka-flat. Hindi kagaya nito, nagko-curve din, nagko-curve din, nagko-curve din. Yan, kita ba mga kapar? Yan, kapag may curve yung capacitor, papalitan natin. Sana all. Baka sakali yan ang dahilan kung bakit ayaw mag-display yung monitor. Ito palang RAM, iniinis ko. Yan, iniinis ko mga kapar yung RAM. Ayos naman ang RAM. Oh, walang dumi. Iniinis ko, ginamitan ko ng eraser, yan. Tapos sinaksak ko doon. Pag-on ko, wala talagang display. Black yung screen, as in wala. Walang screen. Nagbablock yung monitor. Tapos, umaandar yung fan. Hindi Ito, totoo umaandar yan. rin itong fan. Ito rin ang power supply. Umaandar rin ang fan. Umandar ang fan. Umandar ang CPU fan. Pero walang display ang monitor. At dito sa kabandang dito, ito, may ilaw na color red. Ewan ko ano to. Malapit sa jack niya, umiilaw talaga to kapag naka-standby yung computer mo. Hindi totoo yan. Umiilaw siya, umaandar ang fan, umiikot ang fan, umiikot ang supply sa fan. Okay naman, pero walang display yung monitor. Kaya nilinis ko to, ito, at tsaka nilinis ko lahat ito. Sana all. Alikabok, pero may napansin ako. Ito palang napansin ko ito, malapit sa fan, nagko-curve yung capacitor. Nagko-curve yung capacitor. Hindi katulad doon. Flat lang. Pero ito, nagko-curve. Ito, supply na to. Dito sa supply, nagko-curve din. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Yan. Ibig sabihin, kapag nagko-curve, papalitan natin. Tara, papalitan natin ang piraso ng bagong kapasitor. There we go. Tara mga kapar. Ito na mga kapar. Nakahanap na ako ng bagong kapasitor. Hindi naman to bago. Luma lang itong kapasitor na to, pero tignan nyo sa itaas niya. Yung ipapalit ko, ayos na ayos naman. O hindi nagkukurba yung kapasitor niya. Hindi malinaw. Itong tatlong to. Yan. Hindi kurba. Goods yung nasa ibabaw niya. Hindi totoo yan. Yun. Goods ang isa ibabaw niya, mga kapar. Hindi totoo yan. Walang kurba. Yan. So,
Ang value nito is ano yung value niya, mga kapar? Hindi malinaw. Yan. 100 1000 micro UF. 1000 UF and 16 volt. Yan. 1000 UF microfarad, 16 volts. Electrolyte capacitor. So, tingnan niyo sa itaas kapar. Flat, hindi katulad doon. Hindi totoo yan. Hindi katulad dito. Hindi katulad nito. May curve. Nagko-curve na. So, itong tatlong to, ipapalit natin doon. Ito. So, kukunin ko tong andito, papalit ko to. Good naman sa itaas niya, walang cord, hindi katulad nitong tatlong to. Hindi totoo yan. Baka yan ang dahilan kung bakit ayaw mag-display yung monitor. Gamitin natin ang soldering iron. Yan, ginamit ang soldering iron. Soldering pump. Okay, here we go. Okay mga ka-far, dito may problema ka-far. Ito yung pisa ang kinuha natin. Ang kinuha natin na pisa, ito palang value niya. Mga ka-far, yung value Alek, palaras pa, laras pa sa liwanag. Yawa, paniyo. Ano rin, dagan yung buti nila. 1000 UF tapos 10 volts. Asa mo? Asa mo nanira sa kodri? 1000 UF tapos 10 volts ang kapasitor ng tatlong kapasitor na to. Dito nakalagay. Dito at isa dito. Hindi totoo yan. Tapos nakita kong available ko nga kapasitor ka is meron lamang ako 1000 microfarad tapos 16 volt. Isang 16 volt. Yan. 16 volt. Oh my God! Wow! Oh my God! Isang 16 volt. 16 volt. Yan. 1000 microfarad tapos 16 volt ang mga kapasitor ko. Ito rin. 1000 microfarad tapos 16 volt. Itong nakuha ko available ko yung kapasitor. Tapos ang nakuha ko nga kapasitor is ang dalawa is may 10 volts. Ito 10 volts. At isa 16 volts. Okay naman sa 16 volt kaya meron akong kapasitor na 16 volt. Hindi totoo Ayun, yan. lagay na kina 16 volts ng kapasitor na far. Ito. Ito yung 16 volt na may curve sa itaas. Lagyan ko ng bago, na-replace ko the same value 16 volts tapos 1000 microfarad. Itong dalawang to ang ilagay ko is 16 volts na lang available na capacitor ko. Pwede naman sa 10 volts na sa original dito nakalagay, ang i-replace ko is 16 volts pero the same pa rin ang farad, 1000 microfarad.
pwede naman 1000 microfarad tapos 16 volts. Yung luma niya na original diyan is 10 volts. 1000 microfarad tapos 10 volts. Hindi totoo yan. Tapos itong maliit na to, ang maliit na to is maliit na to 16 volts siya. Tapos nasa Iba ni ka Michael ha, wala gigit. Iba ni ka Michael. Naka-on na ba? 16 volts 470 microfarad. Ah, gahit lang. Hindi totoo yan. Meron akong 470 microfarad. 16 volts. Ang ipapalit ko doon sa butas na to. Yan. Ito, ilagay ko. Abalan siya ikaw. Tara mga kapar, ilagay ko na to. Okay girls, ito may kaparya ako na 16 volts, pero sa dalawang to, sa 10 volts nilagay ko 16 volts. Pero okay naman to, mataas yung value ng voltahe kaysa bumaba. Tara mga kapar, ilagay ko na dito. Tara. Ayan mga kapar, nalagay ko na. Nalagay ko na yung kapasitor. Hindi naman siya bago, pero golds pa man siya nga kapasitor. Ito pala, ito. Ito, yan. Ito yung pong 1000 microfarad tapos 16 volt. The same pa rin ang original niya value. Ito. Ito 1000 microfarad tapos 16 volt. Pero yung original niya is 10 volts. Okay naman kung ganito ganito ang replacement. Mataas yung value ng voltahe. Dapat magkatulad yung microfarad. Ito rin 1000 microfarad tapos 16 volts. Doon sa maliit na yon, ilagay ko na. Ilagay ko na, bago na siya tignan. Wala silang curve sa itaas. Di kagaya nito yung luma niya. Saan yung luma niya? Ito yung luma niya, nagko-curve. Hindi totoo yan. May curve. Kita nyo mga kapar. Yan, may kapar. Kunti naman, pero kapag may curve, talagang papalitan ko para goods. Yan. Yan, may curve. Ito rin. Ito. Oh my God! Wow! Oh my God! Ay, lagay ko na. Try kong sindihin. Ano? I-test ko tong power supply niya. Wala yung power supply niya. Ang takip niya. Boston. Input 220. Current 3 amperes. Output. Yan, maraming mga output niya. Ito ay 700 watts. Boston supply. Switching power supply. Model EK552. Ayan na. Ayos na mga kapar. Tignan natin kung gagana yung ginawa natin. Ato yung i-test. I-test po na ito itong supply na to. Kung goods ba, umandar ba. Kapag umandar kapar, itong fan na to ay iikot malakas. Pero hindi pa natin Hindi totoo yan. ilalagay itong pin sa motherboard. Ito lang pag-test. Kung anong pag-test. Samahan niyo ako paano mag-test ng power supply ng computer PC. Tara, i-screw muna natin to. Para pang screw. Far, nilagay ko na yung mga screw. Ito. Para solid, hindi na magalaw. Hindi na magalaw. Ito.
Nilagay ko na yung 220 volts. Tapos, yung supply sa output ito. Ito, andito. Para sa yung supply sa SSD and fan. Yan. Ito pala mga kapar. Para malaman natin kung good ba or bad yung supply natin, nilagyan ko ng ito. Nilagyan kong wire. Nilagay ko ng wire. Ipagdikit ko yung kulay na Oh my God! ito green. Ito green. Green na to, pato dito sa yung output, sa yung switch yan. Ang yung ground is black. Ito yung black. Hindi totoo yan. Katabi niya. Ang kanyang green, walang ibang kulay itong nasa wire na to. Siya lang ang nag-iisang green. Nag-iisang green na kulay. Para to sa kanyang switch sa power supply. Nilagyan ko ng wire. Pagdikit ko lang yung color green and black. Green and black. Green and black. Ito sa ilalim. Green and black. Lagyan ko na ng wire para magdikit silang dalawa. Para magdikit silang dalawa. Lagyan ko ng wire. Ito. Goods na. Kulay green sa taas at black. Yan ang gawin kapag mag-test ng power supply. Ito pala yung outlet ko, 220 outlet. Yan. Tapos kapag sinaksak ko ito sa 220 volts, under ito automatically dahil sa ginawa nating wire na to. Hindi totoo yan. Pinagdikit yung kulay green at saka black. Kapag umandar to, iikot to yung fan niya. Saksak natin. Saksak natin mga kapar. Ito na. Ayan. Ito na mga kapar. Lakas yung fan. Okay. Ang ibig sabihin is goods yan. Goods yan. Hindi Ibig totoo sabihin yan. yan. Kapag hindi goods, walang supply lahat ng output niya. Lalabas na yung output niya. Iikot na yung fan niya. Tapos na ikot ng fan niya. Yan mga kapar, iikot na. Okay, goods. Goods na yung power supply. Kapag kinuha natin to, hindi andar siya. Hindi andar. Kung tatanggalin natin. Yan. Wala na siyang umikot. Hindi na siya umikot. Yan ang gawin para magka-test sa power supply. Kung okay ba o goods ba yung power supply. Okay. Atin na i-assemble sa computer ko. Okay. Natapos rin sa supply. Para mga kapar, i-assemble natin lahat. Okay, tara. Oh my God! Wow! Oh my God! Mga kapar, natapos rin.
na yung power supply. Ito po yung sa power supply. Yung kanyang fan, ito na. Ito na lahat. Yung RAM, dalawang RAM. Itong mga wirings, ito pala yung SATA cable. Patungo sa SSD. Ito SSD. SSD. Yan. Dalawang SSD. Ito yung OS niya. Ito yung isa nasa ilalim. Ito yung SSD para Hindi sa totoo mga yan. games. Ito. Ito, naka-standby na mga kapar. Tignan natin ang resulta sa power supply. Power supply nito. Yan. Na-symbol ko na mga kapar. Okay. Kapar. Yan mga kapar, nag-standby na siya. Plug in na natin yung power supply, naka-standby na siya. Oh my God! May rate na. Wow! May rate. Naka-standby Oh na my siya. God! Ito yung fan niya. Asaman mo anak? Naguluan. Okay. Ito na mga kapar. Nasa mga kapar yung PC natin. Ang dahilan kung bakit nag-troubleshooting tayo is walang display yung monitor niya. Ito walang Hindi display. totoo yan. Tapos umiikot yung kanyang ito power supply at saka yung CPU fan umiikot pero walang supply. At ang ginawa natin kanina, pinalitan natin ng mga kapasitor, yung mga kapasitor na to sa iyang kanyang power supply. Ito Hindi totoo yan. pinalitan natin. Ito pala ang 1000 microfarad tapos 10 volt. Isa naman is may 1000 microfarad at 10 volts. Ang isa naman is 16 volts tapos 1000 microfarad. Ito naman is 420. Ano yan? Sakot ko. Magkano ba ito? Yung baba ko. Ilaw ka na di. 470 microfarad tapos 470 microfarad. Di ba nakita? 470 microfarad and 16 volt. Kita. Yan, pinalitan natin yung power supply niya Kaya try ng dalawang 16 volts. Yung 10 volts itong kapasitor, pinalitan natin ng 16 volts. Ayan, nalagay na natin yung ginawa natin, pinalitan sa loob. Kaya pinalitan natin dahil yung supply niya is walang display. Tapos umiikot yung fan, umiikot yung supply pero walang display. Kaya ito na. Tignan natin. I-plug in ko na. Tapos try natin yung switch. Power switch natin. Gumana ba yung ginawa natin mga kapar. Ito. Tara mga kapar. Ito lang i-power switch pala to. Power switch na to mga kapar. Ito pala yung sa pisonet ko na kinuha ko sa kabilang kwarto. Ito yung mga wiring niya sa labas. Ito sa kanyang timer sa pisonet. Ito naman sa kanyang ito wala akong nilagyan ito. Ito pala ilagay ko pala dito sa SSD HDD yung power supply.
ano to, yung supply niya sa SSD wala. Okay, yung SSD niya para sa OS, operating system, dito na nilagay sa taas. Okay, okay guys na. Ito pala yung ano niya, yung timer switch niya doon sa PisoNet box. Okay, tara mga kapar, switch on natin kung ano na nangyari nito. Okay, goods na ba? Ayun doon ang mga kapasitor. Switch on. Power switch on. Ipagdikit lang natin to para mandar. Ayan, umikot na. Umikot na mga kapar. Umikot na, ilaw na. Ayun. Goods na, may display na siya. May display na yung monitor natin. Malinaw, okay. Yan. May display na yung monitor natin. Goods na. Goods. Yan palang dahilan yung power supply niya. Yan. Ikot na. Nalagay sa likod. Ayos na ayos. Yun, tapos rin. Okay, gumana rin sa wakas. Ito. Kanina sa hindi pa natin binuksan, yung display niya walang display. Hindi Walang totoo display yan. yung monitor. Tapos ang kanyang CPU umiikot, tapos yung power supply niya umiikot din. Yung CPU umiikot. May standby na power red doon sa ibaba. Ayan. Pero walang display. So ginawa natin mga yung power supply ay may diferensya. Pinalitan natin tong mga kapasitor na to na may sira. Itong mga kapasitor to mga may sira. Dahil yung kanyang sa taas ay may cord na. Yan ang dahilan kung bakit hindi nagsusupply ng tama yung power supply niya. Yan. Position. Yan. Yan mga kapar. Okay. Diyan lang tayo mga kapar. Natapos rin ang ginawa natin na walang display yung monitor. Okay. Hanggang sa muli par. Subscribe kayo at sa akong channel. Like and subscribe. Don't forget. Okay. Sa ulitin. Bye bye.